Hallelujah. Thank you so much po. At salamat po sa lahat ng mga kapatid natin na nakarating po ng church ngayon. At i-enjoy lang po natin ang presence ng Lord all throughout this day. At may gagawin po ang Lord sa inyo at sa inyo pong mga pamilya. And of course, syempre po, babatiin po natin ang ating mga kananayan nandito ng Happy Mother's Day! Ayan! Batiin niyo po yung mga katabi ninyong mga nanay ng Happy Mother's Day. Ayan. Ayan po. Ayan, mga kananayan, kayo po ay talagang lubos na pagpapala po para sa amin at nararanasan po namin ang pag-ibig ng ating Panginoon sa pamamagitan po ninyo. Salamat po sa mga pagtuturo nyo sa amin. Salamat po sa pag-aalaga ninyo. Kahit matigas po ang ulo namin, pinagtsatsagaan nyo po kami, di ba? At nagpapasalamat po kami doon. Di lang po halata minsan sa amin, medyo ang mga anak sa ngayon ay cold-hearted, di ba po? Pero we want to appreciate you today. We want na maramdaman nyo po na kayo ay valued and loved sa araw po na ito. So, Happy Mother's Day po. So, ngayon po, manalangin po muna tayo bago po tayo magsimula. Panginoon, kami po ay lumalapit sa inyo. Salamat po sa special day na binigay nyo po sa mga kananayan. At mabuksan mo pong patuloy ang puso, ang isip ng bawat isa, even po ang aming mga tainga, Panginoon, para tanggapin po ang pagpapala ng inyong mga salita. And we pray na hindi lang po ito mapakinggan namin, kundi makagawa po kami ng mga action plans after we receive your truth today. In Jesus' name. At we pray na ang mensahe pong ito ay ang magiging epekto po nito ay generational, magpapatuloy from generation to generation. Marami pong salamat, Lord, in Jesus' name. Amen. Sige po, mga kapatid, ay tayo po muna tayong lahat at sabay-sabay po nating basahin ang ating pong salita ng Diyos. Ito po ay nasa Psalm 78 verses 4 to 7. 1, 2, 3, go! We will not hide these truths from our children. We will tell the next generation about the glorious deeds of the Lord, about His power and His mighty wonders. For He issued His laws to Jacob, He gave His instructions to Israel. He commanded our ancestors to teach them to their children, so the next generation might know them, even the children not yet born, and they in turn will teach their own children. So, generation set its hope anew on God, not forgetting His glorious miracles and obeying His commands. Sa Tagalog po, huwag nating itong ilihim sa ating mga anak. Sabihin din natin ito sa mga susunod na salinlahi. Sabihin natin sa kanila ang kapangyarihan ng Panginoon at ang mga kahanga-hanga niyang gawa. Ibinigay niya ang kanyang mga kautusan sa mga mamamayan ng Israel na mula sa lahi ni Jacob. Iniutos niya sa ating mga ninuno na ituro ito sa kanilang mga anak, upang malaman din ito ng mga susunod na lahi at nang ituro rin nila ito sa kanilang mga anak. Sa ganitong paraan, magtitiwala sila sa Diyos at hindi nila makakalimutan ng kanyang ginawa at susundin nila ang kanyang mga utos. Pwede na po tayong umupo. Hallelujah. So ito pong psalm na ito ay isa po sa mga pinakamahabang psalm in the Bible, or tama po, bukod sa Psalms 119. At kung babasahin po natin ang buong chapter na ito, it recounts or kumbaga ikinuwento lahat po ng psalmist kung ano po yung ginawa ng Lord sa buong Israel magmula po nung inilabas sila sa Ehipto, nung pinakain sila ng Lord, nung sila'y gutom na, pinainom sila ng Lord, nung sila po ay uhaw na at habang sila po ay nagta-travel sa wilderness. Kinuwento din po dito ng psalmist na kung paano po tumalikod ang buong Israel sa Panginoon, pero kahit na po tumalikod ang buong Israel sa Panginoon, ay pinakita at pinaranas pa rin po ng Diyos ang pag-ibig niya. Pinaranas pa rin po ng Lord sa kanila yung mercy niya, yung goodness niya, at pinatunayan ng Lord na
tapat siya sa buong Israel. At yan po ang nilalaman ng buong Psalm 78. At alam niyo po, habang pinag-aaralan ko po itong Psalm 78 and nagpe-prepare po sa preaching na ito, na-realize ko po na ang Panginoon, lahat po ng ginagawa niya para sa atin at lahat ng ginagawa natin para sa Kanya, gusto ng Lord generational ang epekto. Ibig sabihin, hindi matatapos sa'yo. Kailangan nagbe-benefit at naaapektuhan po yung mga anak mo or even po yung mga anak din ng magiging anak mo. So yung lasting yung effect na gustong i-create ng Lord para sa atin. Ngayon, may mga examples po ako. Ayan po yung kumbaga Exodus and Numbers in one picture. Sa kung paano po sinamahan ng Lord ang Israel, the pillar of clouds and fire, at marami pa pong iba. So ngayon, ito po yung tatlong examples na nakita ko habang pinag-aaralan ko po siya. So, nagse-celebrate sila ng festival na sa Exodus 13:8-9. Sabi po ng Lord sa kanila dyan, sa mga magulang, na etong festival na to, paliwanag nyo sa mga anak nyo, kasi gagawin din nila yan pag nakarating sila sa promised land. So kailangan aware ang mga anak kung anong ginagawa ng mga magulang. At ito pong pagbaburn ng incense na sa Exodus 30 verse 7-8, at even po itong pagpapanatili ng apoy sa lamp. Sabi po ng Panginoon, itong tuntunin na to, itong pagbaburn ng incense at pagpapanatili ng apoy, ay dapat sundin din ng generation to generation. Ibig sabihin, dapat ma-practice din ng mga anak at ng mga susunod na salinlahi. At ganun din po ang Lord sa atin ngayon. Lahat po ng ginagawa ng Diyos, maliit man po o malaki, lahat po ng ginagawa nating pag-o-offer, pag-serve sa Lord, maliit man po yan o malaki, kailangan po naaapektuhan, nagbe-benefit po ang mga anak, even the generation to come. Kaya po, lahat ng mga practices that we do for our God, hindi natatapos sa atin. Sabihin nyo nga po sa mga katabi ninyo, hindi matatapos sa'yo. Kailangan po natin yang ipasa sa generation to come. So sa mga magiging anak mo, kahit halimbawa kabataan ka o magpapamilya, ipapasa mo sa mga anak mo. So kaya po I believe so that the Holy Spirit is limitless, na kaya niya pong makapangusap hindi lang po sa mga kananayan na nandito, ngunit kaya din pong makapangusap ng Panginoon even sa mga katatayan, even po sa mga may plano pong magpamilya in the future. So yung pagsasagawa ng lahat ng bagay na yan, hindi lang obligasyon. Hindi kasi sinabi sa church, ipasa daw eh. Hindi po. It is the Lord na nag-command ng bagay na ito na kailangang ipasa sa kanila. Kaya po, ang title po natin ngayon ay tinawag po nating generational inheritance. Hindi man po palagi tayong may yaman, may lupa, may sasakyan, may maraming pera para magpamana sa ating mga anak. Pero po magpapakita ang Lord sa atin ng mga katotohanan na dapat pala itong mga bagay na ito na ipapasa sa mga anak. At ngayon po, habang nag-aaral po din ako dito sa naghahanda sa preaching na ito, pinakita po sa akin ng Lord na motherhood is a position of great influence. Malaki po ang impluwensya ng mga kananayan sa buhay ng mga anak. Example lang po, ma-share ko lang po ang aking experience. Sa akin po, sa bahay po, ang mama ko may ganito siyang ugali na halimbawa, pupunta kami sa palengke. At pag may nakita siyang halimbawa matanda, hindi pwedeng hindi siya titigil para mabigyan ng kahit na anong meron siya. To the extent na minsan kahit siya na yung mawalan, basta makapagbigay siya. Nagulat po ako na naipapractice na rin po siya ng mga kapatid ko na kahit na halimbawa may celebration sa bahay, walang handa, basta makapagbigay sa mga nangangailangan. So, ganun po na impluwensyahan ng aking magulang ang mga kapatid ko. Kaya po,
igagrab natin yung opportunity na binigay ng mga ng Lord sa mga magulang, sa mga kananayan na nandito. May impluwensya po kayo, mga kananayan. Hindi po kayo basta-basta lang. You have an influence. You are an influencer. At gagamitin po natin yung influence na yan para makapagpasa ng malaking legacy sa mga anak. Hallelujah. Palakpakan nga po natin ang Panginoon. At ngayon po, ano po ba ang inaasahan ng Diyos sa mga kananayan? May expectations po ang Lord mula sa atin. Ang inaasahan po ng Lord, mission first. Alam niyo po ang mga soldiers, mga armies, mga uniform personnel, yan, kapag po sila ay nasa field, na isabak sa serbisyo, siniset aside niyan lahat para lang po magampanan kung ano yung mission nila. So, meron po tayo ditong kapatid, yung anak po ni Ate Gege, di ba? Iniwan ang kanyang family, ang kanyang asawa para mag-serve doon sa destino niya. Siniset aside ang lahat para magampanan kung anong sinabi ng commander niya. So ngayon po, tayo pong lahat, meron din pong mission na ibinigay sa atin ng ating master. At ano po yung mission na yon? It is the Great Commission. Ang sabi ng Lord sa atin, bago siya mag-ascend sa langit, you have to go and make disciples sa buong nations. At yun po ay gagawin natin. Salamat po sa buhay ng lahat ng mga evangelists natin na nandito, na sinusubok lahat para lang po makapag-share ng gospel. At ganun din po ang ibinibigay na mission sa atin po ng ating Panginoon. And mga kananayan, mga magulang na nandito, hindi na po tayo lalayo. Because discipleship and evangelism must always starts at home. Yan pong dalawang bagay na yan ay dapat napapractice po sa loob ng tahanan. Hindi lang po ang cell leader, hindi lang po si pastora ang magdi-disciple sa amin, sa inyo pong mga anak, kundi dapat nakikita po yan sa loob ng tahanan. And bukod pa po doon, talagang you are an influencer at may kakayahan po kayo at sa tulong po at pagkilos ng banal na spirito, mga kananayan, to build the kingdom of God. At ang kingdom of God ay sisimulan po nating itatag sa loob ng tahanan. Hallelujah. It is really a great privilege to be a mother tulad po ninyo dahil we believe so na ginagamit po kayong kasangkapan ng Panginoon para i-train, para turuan, at para i-model kung ano ba ang Christian life sa mga bata. At ayan po. Dahil po ang pagiging isang ina po ay isang position of great influence. Yung isang bagay po na ini-instill po dapat natin sa mga anak ay kung paano ba mabuhay para kay Kristo. Dapat tinatanim po natin sa ating mga anak, sa mga bata or sa mga hindi bata na mga anak, ay kung paano ba o ano bang ginawa ng Lord sa krus ng Kalbaryo para maligtas tayong lahat. Dapat ini-instill din po natin sa kanila kung paano ba mag-pray, paano magkaroon ng relasyon sa Panginoon, paano mag-devotion, at sa pagsasagawa po ng lahat ng bagay na yan, kayo po ay nagpapamana. Hallelujah. May mana kayong maibibigay sa kanila. Hindi ang mana po, hindi palaging material, kundi ang tunay na mana, the greatest inheritance na maibibigay po natin sa ating mga anak ay ang buhay na may Kristo. Hallelujah. Ang yaman, tunay na yaman ay ang buhay na kumikilala po sa Panginoon at hindi nililimot ang kanyang ginawa. So yan po ang ibibigay natin sa ating mga anak. Hallelujah. So ngayon, ano po ba yung tatlong klase ng mana na pwede niyong ibigay sa kanila? Unang-una po, ayan po, ano-ano po yung mga mana na ibibigay sa ating mga anak? Unang-una po, your faith. Hallelujah. Ang faith pala, yaman yan, no? Na pwede nating ibigay sa kanila. At isa po sa mga best examples in the Bible na nakita ko po ay ang buhay po ni Lois, ni Eunice, at ni Timothy. So sabi po dyan, I remember your genuine faith, for you shared the faith that first filled your grandmother Lois and your mother Eunice, and I know that same faith continues strong in you.
Hindi ko makakalimutan ang tapat mong pananampalataya na nasa iyong lola na si Luisa at ng iyong inang si Eunice at matitiyak kong nasa iyo rin ito ngayon. Di po nabanggit sa Bible kung si Lois po ba or si Eunice ay magnanay or magbiyenan, pero nakakatuwang isipin po that the great mothers in the Bible, magmula sa lola na ipasa sa nanay, tapos yung nanay ipinasa sa anak. That is the best example. Hallelujah. The chain continues at yung init ng pananampalataya ni Luisa at ni Eunice, naging model po yun ni Timothy para siya din po ay magkaroon ng init ng pananampalataya sa Panginoon. Their genuine faith were passed on to Timothy. Nahawa si Timothy sa pananampalataya ng kanyang mga anak, ay ng kanyang mga magulang. Kaya po mga kananayan, hallelujah, yung pananampalataya po ninyo may kakayahang makahawa ng future generation. Kaya po mga kapatid, ingatan po natin ang ating mga pananampalataya na para bang ito ay isang precious possession. Ang mga alahas natin, ginto, mga pera, iniingatan natin yan, di ba po? Ayaw nating mawala, mamahalin eh. Pero ganun din po ang pananampalataya natin. Ingatan natin. Huwag nating hayaang ipanakaw ito kay Satan dahil yan ay precious possession na ibibigay mo sa iyong mga anak, na ipapasa mo sa generation to come, na ipapasa mo even ng mga anak mo sa magiging anak niya pa. Ingatan po natin ang ating pananampalataya. And thank you, Lord po. And even po, halimbawa dyan sa picture na yan, tinuturuan si Timothy kung paano halimbawa mag-devotion, di ba po? Na model ng mga magulang niya kung paano ba magbasa ng Bible at marami pa pong iba. So ganun din po ang gagawin natin sa ating pong mga anak. We are going to model them how to pray. Maaring nakikita lang po kayo ng mga anak ninyo sa isang sulok, nagpe-pray kayo, or kaya maaring nakikita lang po kayo ng mga anak ninyo na nagbubuklat ng Bible para mag-devotion. Di nyo po alam, baka yan po ay nagmo-model na kayo sa kanila. At naniniwala po ako na yan po ay may posibilidad na magaya nila. Magde-desire din sila na lumakad kasama po ang Panginoon. Kaya po, hallelujah mga kananayan, mga katatayan din po na nandito, kahit po gaano kahirap ang buhay, tuloy lang po tayo. Huwag po nating sukuan ang pananampalataya po natin si Lord. Sige po. Ayan. And wala man po tayong grand things na pwedeng ipamana sa kanila. Pero po, the greatest inheritance na mabibigay at matatanggap po ng mga anak mula sa atin ay talagang yung buhay na kumikilala sa Kanya at hindi nililimot ang Kanyang ginawa. Hallelujah. Thank you, Lord. Tuturuan po natin sila. Training starts at home. Discipleship starts at home. We will train them talaga kung paano mag-worship sa Lord, paano mag-meditate ng Word of God. Gulat po ako sa mga Sunday schooler natin. Minsan gagaling mag-memorize ng Bible verse. Ako inisip ko, minsan di ko kaya yon. Pero salamat po sa pagpapalaki ninyo sa mga bata na nandoon kung paano kung paano magbasa ng Bible. I believe so, kaya nila na-memorize yun kasi familiar na rin sila. And pagpatuloy po natin yon mga kananayan. God bless you po sa pagdadala po ng inyong mga anak sa Sunday school. Hallelujah. And pangalawa po, ano po yung mga ipapamana ninyo sa inyong mga anak? Your ministry. Pag sinabing ministry, ito po yung paglilingkod na ginagawa po ninyo sa Panginoon. So ito pong mga verses na nandito ay ito po yung mga picture na pinakita ko sa inyo kanina. Sa Exodus 30, sabi po dyan yung pagbe-burn ng incense, kailangan magpatuloy from generation to generation. Even po ito yung pag-iilaw po ng mga lampara, sabi dyan, dapat sundin ito ng mga Israelita at ng susunod pa nilang henerasyon. At sabi po sa isa pang verse ay ipaliwanag ninyo sa inyong mga anak kung bakit kayo nagse-celebrate ng festivals. Kaya po mga kananayan, maraming salamat po sa pagtuturo nyo sa amin ng marami pong bagay. Malaki po ang contribution nyo sa amin. Kaya kami namumuhay ng ganito, na may takot sa Diyos, nananampalataya, but the Lord still wants to level up
ang ating pong pagtuturo sa ating mga anak at turuan po natin sila kung paano maglingkod sa Lord. Ngayon po, gusto ko lang din po ulit i-appreciate every mother na talagang matyaga every Sunday na nagbibit-bit po ng kanilang mga anak doon. Hindi nyo po alam anong nangyayari doon sa Sunday school na yon, na tuwang-tuwa po ako sa mga bata. Bilang teacher, in behalf of the Sunday School Ministry, we appreciate po. At tumantuwa po ako sa mga bata kasi una, mahiyain lang sila. Tapos makikita mo, nagtataas na sila ng kamay, nagpapaunahan pa silang sumagot, natitrain po ang mga bata. At minsan may pagkakataon na appreciate ko po sila kasi may isa pong bata na nagwo-worship kami sa Lord, nakapikit, nakataas ang kamay. Paano nila nalalaman yon? Maring nakikita po nila yun sa inyo. At mayroon po isang narinig na bata, pag tinanong mo siya, anong thank you Jesus mo? Sasabihin niya, thank you Jesus kasi niligtas niya yung mundo kasi mahal niya tayo. Hindi po, sa isip ng isang bata, mauunawaan niya ba agad yun? Hindi po. Pero salamat po dahil sa pamamagitan ng pagdadala niyo sa kanila dito sa church at sa Sunday school, natataniman po sila kung paano maglingkod sa ating Panginoon. Palakpakan nga po natin ang ating mga kananayan na nandito. Ngayon po, tuturuan natin ang ating mga anak kung paano mag-serve sa Lord. And napapakita lang din po natin yan sa pag na-attend po kayo sa church, nakikita lang din po nila yan, pero di po natin alam anong magiging resulta niyan sa mga buhay nila. At meron po akong example na nakita, na nabasa, at siya po ay si Susana Wesley. At medyo katandaan na rin po, medyo wala na akong makitang updated na picture. So that is parang 1800s pa, kung di ako nagkakamali. So si Susana Wesley po, of course, ay siya isang ina at ang anak niya po ay 8. At meron po siyang 2 focus sa buhay ng mga anak niya. Unang-una, yung education, academics. Pangalawa, spiritual life ng mga anak niya. Dahil ganun siya kapursigito na dapat yung mga anak ko hindi sila innocent tungkol sa Diyos. Every week, bina-Bible study niya yung mga anak niya. Every week, minimit niya para magbasa sila ng scripture together. At dahil sa tiyaga ng nanay na ito, na imit ang mga anak niya every week to read the Bible, merong 2 sa mga anak niya, si John and Charles Wesley, dahil na-impluensyahan sila ng kanilang mga magulang, gumawa siya ng isang Methodist movement. Ngayon po, ang Methodist ay isa sa mga pinakamalaking church sa buong mundo at ang pinaka-focus ng ginawa nilang movement ay sa una, service at pangalawa, paglilingkod po through the Bible study. So nakikita po natin how influential a mother is. Hindi lang po natin alam na yung mga ginagawa po pala natin nagkakaroon ng malaking epekto sa buhay ng ating mga anak. Kaya wag po tayong magsasawa, wag po tayong susuko na maglingkod sa ating Panginoon kahit po mahirap ang buhay. Marami po tayong problema, pinansyal, physical, even sa family. Hindi na, ang Lord na po ang nakakaalam niyan. Pero patuloy lang po tayo. Magbibigay po yan ng lasting effect to your children. And one of the best inheritance na maibibigay po ninyo sa inyong mga anak is the heart of a servant. Talagang yung puso ng may paglilingkod sa Panginoon, kung maipapakita lang po natin sa ating mga anak yung joy ng paglilingkod sa Kanya, kung maipapakita lang po natin sa mga bata na karapat dapat paglingkuran ng Lord Hindi siya dapat binabaliwala. Naniniwala po ko magtutulak din po ito sa inyong mga anak to serve the King of Kings and the Lord of Lords. Hallelujah. At ngayon po ay may mga klase po ng anak na hindi talaga madaling turuan, na kahit ilang beses mong hatakin sa church, ayaw talaga. Pero wag po nating sukuan ang ating pong mga anak. Paglaban po natin sila sa prayer. Kung kinakailangan pong ipag-fast natin sila, pag-fast natin sila. Kasi po, we believe so na they are the future of JGA. At malaki pong magagawa ng mga anak natin para po sa
hinaharap. At malay natin, sila pala ang mga susunod na leaders ng bansang ito, or kaya sila pala ang mga susunod na leaders ng church nito. Di po natin alam. Even yung mga batang nandun, we do not know. They are the futures of the church. Kaya habang uma-attend sila ng church, alagaan na po natin yung mga binhi na meron sa mga puso nila. Di natin sasayangin yon. Hallelujah. At kaya po mga families na nandito, we are going to dominate the whole Cavite or even po ang buong Pilipinas na mga pamilyang naglilingkod sa Lord wholeheartedly. Hallelujah. Imagine ninyo, buong Pilipinas, naglilingkod lahat ng pamilya sa Diyos. 'Di ba? Ang gandang vision nun. Ang gandang makita nun na ang buong Pilipinas, ang buong Cavite, binubuo ng pamilyang nag-church, nagwo-worship. That is a great vision to see. At gagawin po natin yon. Talagang we will rally in prayer and intercession lahat po ng ating pong mga pamilya. At talagang nag-iiwan po ang Lord ng hamon sa lahat ng bawat isa. Lahat ng mga kananayan, pamilya, lahat po ng mga may planong magpamilya, nag-iiwan po ng hamon sa inyo ang Lord. At yung simpleng pag-yes Lord po ninyo, ay magbibigay po ng malaking resulta. Ano pong resulta yon? The kingdom of God filled with families serving the King of Kings. Hallelujah. Thank you, Lord. At ang pangatlo po, ano po bang ipapasa ninyo? Ayan po yung Methodist movement na binuo po ng dalawang magkapatid. At pangatlo po, yung blessings. Paano, at sa lahat po, sa tatlong po yan, the faith, the ministry, the blessing, yan pong literal. Nung back in the ancient Israel, sa pagbabasa po natin ng Bible, sa Genesis, isa sa pinakamahalagang blessing na matatanggap ng isang tao ay blessing ng kanyang tatay. Kaya nga po si Jacob mistulan ng lokohin ng kanyang kapatid at ang kanyang tatay para lang matanggap yung pagpapala, blessing ng tatay niya. Si Isaac, bago mamatay si Abraham, binigay sa kanya lahat. Ganon din po si Joseph, binless ang kanyang mga anak. That is, blessing is one of the greatest inheritance na may iwan ng magulang sa kanyang mga anak. At yan pong blessing, it could be passed on from third to fourth generation. Pero ano lang po, mind you, church, na even the curse, pwede din po nating maipasa yon sa mga anak. Sumpa. Kaya po, we should really be careful sa kung paano po natin na ipapamuhay yung ating mga anak. Dahil maaaring hindi ngayon ang consequence, kundi sa future. Kaya po, let us really pray na maingatan po ang ating mga pamilya. At ngayon po, paano naman yun, Ate Ann? Tatay pala yung nagpapala. Meron po akong example na mga nanay na grabe yung pananampalataya nila, nag-usbong po yung pananampalataya po ng mga nanay na ito, nagbigay ng pagpapala sa mga anak. Walang ginawa yung anak, pero nakatanggap sila. That is because of their mothers. So, sino-sino po yung mga nanay na yan? Ito po yung una. So, yan po ay yung Shunammite woman na kung saan namatay yung kanyang anak. Yung anak niya, bigay ng Lord kasi tinutulungan niya si Elisha Si Elisha, pinapakain niya, pinapatuloy niya. Ngayon, bilang reward, binigyan siya ng Lord ng anak. Sabi pa nga ng Shunammite woman, wag niyo po akong paasahin Lo and behold, binigyan po siya ng Lord ng anak. Pero namatay habang nagtatrabaho sa field, kasama yung tatay, namatay. Ikaw ba naman, bigyan ka ng Lord ng anak tapos biglang bawiin sa'yo. Siyempre, masakit po yun, di ba? Kaya dali-dali pong pumunta itong Shunammite woman kay Elisha at sabi niya, hindi po ako aalis dito hanggat di kita kasama para magawan lang po ng paraan yung buhay ng kanyang anak. And to cut the long story short po, nabuhay po yung anak. Ngayon, eto po yung isa. Ayan po. Ito pong Canaanite woman na kung saan lumapit kay Jesus kasi inaalihan ng demonyo yung anak niya. Ikaw ba naman, sapian yung anak mo? Siyempre, nung gagawin mo, di ba? So ngayon, lumapit po siya kay Jesus, pero alam nyo, nireject siya ni Jesus. Nag-say no si Jesus dito sa babaeng ito. Kapag tayo po nakatanggap ng no, galing sa Panginoon, sa prayer natin, di sinagot ng Lord,
syempre it brings us pain. Masakit yun eh. Kasi maaaring kaya mo pinagpe-pray yung bagay na yon kasi importante yun para sa'yo, pero ni-reject siya ng Lord. Sabi ng Lord, ang pagkain ng anak ay hindi para sa aso. So, may ibig sabihin po yun, hindi lang po yun talagang aso siya, yung tong Canaanite woman. Ganon din po sa atin, kung sakali man pong makatanggap tayo ng no mula po sa Panginoon, it should never end our faithful prayer. Maaring tinitignan po ng Panginoon hanggang saan aabot ang pananampalataya mo. Maaring tinitignan ng Panginoon, to kaya anak ko, pag nag-say no ako dito, may faith pa rin kaya to sa akin? Maaring tinitignan po ng Lord ang kondisyon at response ng puso natin. Kaya kahit i-reject ng Lord ang prayer natin, manalangin pa rin po tayo. Isang magandang pagkakataon to still pursue your prayer closet. Umupo pa rin po tayo sa presensya ng Panginoon. Pero alam nyo, sabi nitong nanay na ito, tama po kayo, Panginoon. Pero kahit naman po yung aso nakakakain mula dun sa mumo na nahuhulog mula sa pagkain ng amo. Dahil sa pananampalatayang ipinakita ng babaeng ito, na-impress ang Lord sa kanya, pinagaling ng Panginoong Jesus yung anak niya mula sa demonyo. Praise the Lord, pananampalataya palang sagot. At ngayon po, ano po bang parehas dito sa mga nanay na to? Kay Shunammite woman at kay Canaanite woman. Ang parehas sa kanila, yung anak nila nangangailangan. At lumuhod sila, nanalangin sila, humingi sila ng tulong sa Panginoon and even kay Elisha at tinulungan po sila ng Panginoon. Ngayon, gumaling yung mga anak nila. Tama po? At gumaling yung mga anak nila nang walang ginagawa yung mga anak. May ginawa ba yung mga anak? Wala po. They are, may demonyo, yung isa namatay. Pero ganun din po sa atin. Minsan, nakakatanggap tayo ng pagpapala kahit wala tayong ginagawa. Bakit kaya? Because meron pong mga magulang, mga kananayan, mga katatayan na nagtatanim ng panalangin para sa inyo. Hallelujah! Thank you, Lord, sa buhay po talaga ninyo, mga magulang na nandito sa church. At ngayon po, walang ginawa pero nakatanggap ng pagpapala. Salamat po sa Panginoon. And yung blessing po, hindi po siya palaging material eh. Ang blessing po ay, kung babasahin po natin ang meaning niya sa internet, it means favor and protection from God. So maaring kaya ninyo natatanggap yung pabor na yan dahil may magulang na nagtatanim ng panalangin para sa inyo. Maari pong kaya kayo pinoproteksyonan ng Lord kasi pag lumalabas kayo ng bahay, may mga nanay, magulang na nagde-declare ng pagpoprotekta ng Diyos para sa inyo. That is something na kailangan po nating ipagpasalamat sa Panginoon kasi binigyan tayo ng ganong klase ng mga magulang. Hallelujah. At sa mga anak po na nandito, talagang palagi po nating ipag-pray ang ating pong mga mothers, mga tatay, buong pamilya po ninyo. Dahil kahit sila na lumalaban sa panalangin para sa atin, kailangan din po nilang makover sa prayer. Hallelujah. Talagang hindi po biro ang kalaban. Minsan kasi po kapag ang magulang na ang naapektuhan, nanghihina ang pamilya. Pero hindi po tayo susuko doon na gagawin natin at gagampanan ang role natin bilang mga anak to pray for them also. Kaya po, mga kananayan, mga magulang po na andito, matigas man po ang ulo namin at times, may mga pagkakataon di po kami nasunod, di po kami nakikinig, pero pagpalain nyo pa rin po kami. Talagang ipanalangin nyo pa rin po kami, huwag nyo po kaming sukuan, kailangan po namin kayo. And ngayon, sa mga anak po na nandito, may role ang mga magulang, may role din po tayo. May gagawin po tayo, hindi lang po tayo makakatanggap palagi ng mana, ng pagpapala, hindi po. We have to do something. You have a role to play. At ano-ano po yung mga role na yon na ine-expect ng Lord na napapractice natin? You have to honor and respect your parents. Hindi yan po dahil kasi,
Hoy, sabi naman kasi sa church, talagang i-honor daw ang magulang. O sige, susundin namin yan. Pero hindi po ang church ang nagbibigay ng command na yan, kundi po ang Panginoon. At ito po ang tanging command na may pagpapala. Kaya kung gusto po ninyong pagpalain, we have to honor our mothers and fathers. Pag sinabing honor, ibig sabihin we have to respect them. Kailangan po natin silang irespeto. That is the meaning of honor. At naniniwala po ako na ang Panginoon po kasi sobrang invested sa relationship to the extent na para ipakita lang sa atin, ano ba itsura ng relasyon? Binuo po ng Lord ang family. Kaya po, dahil binuo ng Lord ang family, the family structured by God, kailangan nating gawin ang paggalang, pagrespeto sa ating pong mga magulang. Kasi they are the authority na binigay sa atin ng Panginoon para lang matuwid tayo at madisiplina tayo. Na kahit hindi tayo kadalasang uma-agree sa kanila, we still have to respect them. Halimbawa, si President Marcos nagbigay ng panukala na hindi natin nagustuhan. 'Di ba po? Pero kailangan nating irespeto 'yon. Bakit? Leader siya ng bansa natin. Ganon din po sa atin. Maaring may mga pagkakataon na hindi po tayo nag-a-agree sa ating pong mga magulang, pero we still have to respect them. We still have to honor them. May mga anak po na nandito, hindi lang po yung mga kabataan, pero yung may mga anak na wala na po sa custody ng kanilang mga magulang kasi sila po ay bumukod na o kaya naman po ay nag-asawa na. Pero hindi po natin pwedeng i-outgrow yung command ng Lord to honor them. Kahit po may sarili na kayong pamilya, we still have to respect our parents. Makikinig pa rin tayo sa kanila, hihingin pa rin natin yung advice nila, yung counsel nila. Kapag may problema, lalapit pa rin po tayo sa kanila. So that is the power ng pag-o-honor po sa ating mga magulang. At pangalawa, tulad po na sinabi ni Pastor Rico last time, we have to fear our God. One of the things na tumatak sa akin sa preaching ni Pastor Rico ay to fear the Lord is to hate evil. Dahil may takot ka sa Diyos, iiwasan mo yung mga bagay na ino-offer sa'yo ni Satan. Pero alam nyo po, one of the things kung paano natin maipapakita ang banal na pagkatakot sa Panginoon, by simply obeying Him. Magpapakita ka ng banal na pagkatakot sa Diyos dahil susunod ka, dahil takot ka sa Kanya takot ka sa ating Master. Holy fear, we have to obey. At ito pong command ng Lord to honor your mother and father, that is a command. At kapag pinractice po natin ang pag-respect, pag-honor sa ating mga parents, we practice the fear of God. And alam nyo po, mga kapatid, napakalaki po ng epekto ng pagbibigay natin ng honor sa ating pong mga magulang. Dahil the way we respect our parents, it says a lot about how you respect your God. Yung pagpapakita mo ng respeto sa mga magulang mo, yan po ay parang pinapakita niya yung bagay na ganito ko rin nire-respeto ang Diyos. Kaya po, talagang magtulungan po tayo. Mabago po talaga ng salita ng Diyos ang ating mga puso at kung paano po natin binibigyan ng pagrespeto or kaya pag-encounter, interacts ang ating pong mga magulang. And sabi po, to summarize or to conclude everything, alam niyo po mga kapatid, sabi po sa preaching ni Joseph last time, na marami pong mga kabataan ngayon na hindi na po sila ganoon ka-willing na gumalang sa mga matatanda. May mga pagkakataon po na kahit hindi po natin kakilala, pero church, babaguhin po natin yung kwento na yon. Di tayo mananatiling ganon. Sisiguraduhin po natin na kahit hindi perpekto ang pamilya natin, marunong tayong gumalang. Kahit hindi perpekto ang ating pong mga pamilya, marunong po tayong rumespeto. At sa pamamagitan po nun, napapakita po natin
sa ibang tao, ano bang itsura ng kingdom of God? We represent the kingdom of our Lord Jesus Christ. At kapag po yung pag-treat natin sa ibang tao ay taliwas, hindi po tayo ang napupulaan, kundi ang ating Panginoon. Kaya we must really show kindness to other people, sa mga magulang man po o hindi mga magulang. Sasakupin po natin ang buong Cavite ng mga pamilya po, hallelujah, na present sa kingdom of God, naglilingkod sa Kanya, nagdi-disciple ng mga anak, nagtuturo, nagtitrain, at nagdi-disciple. Yun po ang magiging goal at aim natin ngayon. We will train, teach, and disciple the children, for they are the future of the church, of our nation, and of the kingdom of God. Hallelujah.